Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules sa March 20, 2024. Ako si Barbie Mudak at ito ang Balitang A to Z. Affirmative votes, 288 instead of 289. Negative votes, 8 instead of 7. And abstentions remain at 2. Resolusyon para sa economic tsa-tsa pasado na sa Kamara. 1.7 milyon na pasahero pa uwing probinsya, inaasahang daragsa sa Parañaque Integrated Terminal ngayong Semana Santa. Kung punta ka dito, tingnan natin kung may babaril sa'yo. Kung andito ako, walang pwedeng makakapatay sa'yo. Senator Ronald De La Rosa nagpresentang poprotektahan si Kibuloy kung sumuko ito sa Senado. May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? Tanong ng Australian news anchor tungkol sa umano'y nakaw na yaman ng mga Marcos, hinara nga ba? At sa ating balitang showbiz, it's showtime, formal nang pumirma ng kontrata para sa bago nilang tahanan. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pasado na ngayong araw sa ikatlo at huling pagbasa sa Kongreso ang RBH7 o Charter Change sa Economic Provisions ng bansa. Kaya naman, sinabayan ito ng mga progresibong grupo ng isang kilos protesta bilang pagkontra sa naturang panukalang batas na anilay magpapahirap raw sa manggagawang Pilipino. May balitang A to Z si Kim Salinas. Affirmative votes, 288 instead of 289. Negative votes, 8 instead of 7. And abstentions remain at 2. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa plenaryo ng Kamara ang panukalang RB87 o Charter Change sa 1987 Constitution na nakatuon sa economic provisions ng bansa. Tinupad ng mga mambabatas ang kanilang sinabi na maipapasa ito bago ang session break kasabay ng Semana Santa. Pero tutol dito ang ilang kongresista. Amending the Constitution, however, is a different ballgame altogether. The Constitution can only be amended through people's initiative, a constituent assembly, or a constitutional convention. The process is long, arduous, and expensive. Unconstitutional ang ginagawa ng Kongreso ngayon sa proseso ng pag-aamyenda ng konstitusyon. Walang fourth mode ang pagbabago ng konstitusyon. Maaari lamang itong gawin sa pamamagitan ng Constitutional Assembly, Constitutional Convention, People's Initiative, at wala nang iba. Ikinatuwa naman ito ni House Speaker Martin Romualdez dahil walang mga backlogs ang Kongreso ukol sa mga panukalang batas na dapat ipasa ng mababang kapulungan. Malinaw ang panawagan ng ating mamamayan. Kailangan nila ng mas maraming trabaho, posible lang ito kung maraming negosyong papasok sa ating bansa. Kailangan din nating buksan ang ating ekonomiya para mas lalo maging matibay at matatag ito sa hamon ng makabagong panahon. Pabor din ng ilang mambabatas na idirekta na sa COMELEC ang panukalang batas na RB87. Imbis na sa Senado, base na rin sa pahayag ni House Majority Leader Manix Dalipe nung Lunes. Tinawag pa ito ni House Deputy Speaker J.J. Suarez na very advanced state of amending the Constitution dahil sa agarang aksyon na ipinakita ng mga mambabatas ng mababang kapulungan. Advanced because it isn't the first time in our nation's history that the Senate is actually tackling constitutional amendments with RBH6 at tayo with RBH7. We are open to any options and we are trying to explore these options legally within the framework of the Constitution. Sa kabila nito, nagsagawa naman ng kilos protesta ang ilang maralita at manggagawa sa labas ng Kongreso para tutulan ito. Tinitindigan namin sa pagpapasa
ng economic charter change, masihirap ang buhay ng mga manggagawa, ng mga maralita, masaatras ang mga serbisyo publiko sa ating bayan. Walaan nilang kasiguraduhan ang pangako ng mga mambabatas na gaganda ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagpasok ng dayuhang kapital sa forma ng foreign direct investment. Meron nga tayong Create Law, meron tayong Public Services Act, meron tayong Ease of Doing Business Law. Ang tanong, umunlad ba ang kabuhayan ng mga manggagawa? Kumanda ba ang sitwasyon ng mga maralita? Gihit pa ng grupo, imbis na pagtuunan ng pansin ng RB 87 ay mag-focus na lamang sila sa mga nakatenggang panukalang batas sa Kongreso. Isa na rito ang pagpapataas sa National Legislated Wage Increase para sa mga Pilipino. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Ilang araw bago ang Semana Santa, todo handa na ang iba't ibang transport hub sa bansa para sa pagdagsa ng mga uuwing pasahero sa kani-kanilang probinsya. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, inaasahan na ang nasa 1.7 million na biyahero. Nagpatupad naman ng no-leave policy ang Philippine Ports Authority sa mga tauhan ng pantalan para matiyak na maayos at walang delay ang biyahe ng mga magsisiuwian. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Parami na ng parami mga pasaherong magsisiuwian sa kani-kanilang probinsya lalo na't papalapit na ang Semana Santa. Mas mataas ang inaasahan ngayon kaysa nung nakaraang taon. Tansya kasi naaabot ng 1.7 milyong pasahero kumpara sa naitala noong 2023 na nasa 1.5 million lang. Lalong higit naman na mas mataas ito kumpara sa mga naitalang bilang ng COVID-19 pandemic. Particularly maraming papuntang Bicol kasi gateway siya south and north, no. Tapos the same time meron din tayong additional routes going to Olongapo and Nueva Ecija. Ang 70 anyos na si Nanay Virginia na pauwing Bicol ngayon pa lang ay bumiyahe na. Para hindi ako makasama sa siksikan kasi sa Lunes Santo nito, siksikan na to dito eh. Ayaw ko ng ganun, nahihilo ako sa maraming tao. Ang iba naman, nagpapareserve na ng tiket ngayon kahit na sa susunod na linggo pa ang uwi. Wala naman daw dapat ipaglala ang mga biyahero ngayon ayon sa pamunuan ng PTEX. Nagdagdag kasi ng bus units para ma-accommodate ang bilang ng mga pasahero. Full deployment na rin ang MMDA sa mga bus terminals sa kahabaan ng EDSA para magmando ng trapiko. Lalo't dagsa na rin ang mga sasakyang sinasamantala na ang maagang pag-uwi. Sa ngayon, nagsasagawa na ng clearing operations ang MMDA Strike Force sa mga alternatibong ruta ng bus para hindi na maabala pa sa pagbiyahe ng mga ito sa darating na Semana Santa. Samantala, nagpaalala naman ang MMDA sa mga pasahero na huwag tangkilikin ang serbisyo ng mga colorum vans. Karamihan po niyan, wala po yung proper documents such as insurances. So worst comes to worst, kung meron man maging aberya, kawawa naman po yung mga pasahero na sasakay dyan sa mga colorum vans natin. Samantala, nagsagawa naman ng surprise inspection ng Philippine Ports Authority sa Batangas Port para makita ang kahandaan ng mga pantalan sa bansa. Lagpas 2 milyong pasahero ang inaasahan namang daragsa sa mga pantalan. Kaya naman, full manpower na rin ang mga tauhan nito. No leave policy ulit tayo, hindi pwedeng mag-leave during from Monday hanggang Easter Sunday, ano. So makakaasa kayo na yung mga kawani ng PPA ay makikita natin at patuloy na magseserbisyo sa mga pantalan even during the Holy Week. Pinatitiyak din ito sa partner shipping lines na sapat na kanilang buwang biyaheng commercial boats. Inaasahan lang natin na sana ang mga kasama natin sa shipping industry, sa domestic shipping, pati yung kasama nating ahensya sa maritime, ang Maritime Industry Authority, ay makapagplano na maigi sa deployment ng mga additional na barko at identified naman na kung saan yung mga areas na nangangailangan ng additional deployment at sana maaga pa lang ay ma-anticipate na nila doon at mag-deploy na sila ng mga additional na barko. Paalala naman otoridad sa mga mabiyahe ngayong Semana Santa, huwag nang magdala ng maraming gamit maging ng mga ipinagbabawal gaya na lamang ng matatalim na gamit. Mag-iikot naman ang Department of Transportation sa iba't ibang transportation hubs, kasama ang attached agencies para masigurong nasa kondisyon ang mga driver ng bus at mismong kahandaan ng mga ito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Nagkilos protesta ang grupong Piston sa harap ng tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ito ay para tutulan ng PUV Modernization Program ng pamahalaan. Nanganib kasi sila na mawalan ng prangkisa oras na matapos ang consolidation sa susunod na buwan. Ayon kay Piston Deputy Secretary General Bong Bailon, maghahain din sila ng withdrawal petition para ibalik ang kanilang 5 taong prangkisa. Matatanda ang pinalawig ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang deadline sa jeepney consolidation hanggang sa Abril 30. Kung dati 6% per annum ang interest, ngayon po sa mga private entity 12%. Lalong dihamak, mahihirapan makabayad yung mga papasok sa consolidation. Yun yung dahilan kaya kami ayaw pumasok sa consolidation, ma'am. Nagpresenta ang dating PNP Chief Senator Ronald Bato de la Rosa na siya mismo ang poprotekta kay religious leader Apollo Kibuloy oras na sumuko siya sa Senado. Ayon naman sa Davao Regional Police, nakahanda silang arestuhin ang pastor. Ang detalye sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. I'm willing to provide him security. Ako mismo. Kung punta ka dito, tingnan natin kung may babaril sa'yo. O dito sa Senate building. Pumunta ka dito. Kung andito ako, walang pwedeng makakapatay sa'yo. Yan ang siniguro ni Senator Ronald de la Rosa kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy na hindi pa rin sumusuko hanggang ngayon. Nangangamba si Kibuloy para sa kanyang buhay lalo't hinahunting siya hindi lamang ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso kundi pati ng Federal Bureau of Investigation o FBI sa Amerika. Kaya para maibsan ang takot ng pastor, handa raw si De La Rosa na sumama sa pulisya para masigurong maging mapayapa ang pag-aaresto kay Kibuloy kung nasaan man siya nagtatago. Assess the situation. Titignan ko kung makibalita mo kung marami bang armas doon, maraming armas. O kung maraming armas, magdala rin ako ng masinggan. Ang Davao Regional Police Office handang arestuhin si Kibuloy sa Davao City. This is just a normal police process of serving a warrant. PRO 11 is ready to serve that. May pangambang armado ang kampo ni Kibuloy sa Glory Mountains sa Davao City at baka mauwi sa karahasan ang pag-aresto sa kanya. We all know that the members will be agitated by it, of course, no? But the police, we are ready for any eventualities at the outcome of this serving of the warrant. Hindi naman siguro ganun ka-violente si Pastor Kibuloy. Hindi man yung violent na tao. Pero yung mag-resist, makipagira sa gobyerno, that's far from my imagination. Sabi naman ng abogado ni Kibuloy, handa silang dalhin ang issue hanggang sa Korte Suprema upang maprotektahan ang religious leader. The Senate hearing is tantamount to usurpation of judicial authority. That's a very big possibility that we will elevate the matter before the appropriate courts. Tumanggi naman ang Sergeant at Arms ng Senadong ipasilip ang detention cell ni Kibuloy dahil sa security reasons. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Aprobado na sa House of Representatives ang pagbawi ng prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI na pagmamay-ari ni Pastor Apollo Kibuloy matapos ang ikatlo at huling pagbasa ng House Bill 9710. 284 na mambabatas ang bumotong pabor sa pag-revoke ng prangkisa ng SMNI. 4 naman ang tutol habang 4 rin ang tumangging magbigay ng kanilang boto. Nilabag umano kasi ng naturang network ang pagpapakalat ng fake news at pagsasagawa ng red tagging. Matapos maipasa ito sa mababang kapulungan, agad itong ibibigay sa Senado para naman sa sarili nilang pagdinig bago maisapinal ang franchise revocation ng SMNI. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, tinutupad lamang nila ang kanilang mandatong iniatang ng konstitusyon at ng taong bayan at walang personalan, trabaho lang. This unequivocally affirms that the special privilege of holding a legislative franchise constitutes a right and duty to be performed by the grantee and is contingent upon the fulfillment of legal, ethical obligations to our nation. Inutupad lamang natin ang mandatong iniatang sa atin ng konstitusyon at ng mga taong bayan. Walang personalan dito, trabaho lang.
Hindi matitibag ang alyansang Pilipinas at Amerika ayon kay U.S. Secretary of State Antony Blinken sa kanyang pulong kay Pangulong Marcos. Habang China may buwerta naman sa Estados Unidos. May balitang A to Z, si Billy Torres. Mas matibay pa sa bato. Ito ang pangako ni U.S. Secretary of State Antony Blinken kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa bansa, lalo na sa gitna ng sigalot sa South China Sea. Our focus, our engagement, our commitment to the Indo-Pacific writ large and to the relationship, the alliance between the United States and the Philippines in particular is more than rock solid. Aniya, lalong pagtitibayan ng alyansang ito sa trilateral meeting ng mga lider ng US, Pilipinas at Japan sa Washington DC sa Abril. I think that new horizon of cooperation is also incredibly promising, whether it's economic development, whether it's dealing with climate change, with food security, of course upholding international law. Agad naman bumelta ang China. Sabi ni Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, hindi dapat makisawsaw ang US sa usapin sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Iginit din ng China na gagawa ito ng hakbang para protektahan ang interes sa rehiyon. Samantala, tuloy ang isasagawang joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at US. The events that take place there will be a combination of division tactics, search and rescue, vehicle boarding, search and seizure exercises, gunnery exercises, deck landing qualifications, utilizing the western side of Palawan, extending beyond our 12 nautical miles. So this is also a new thing that we are doing. We've done group sales before, okay, but this time we will be going beyond our 12 nautical mile limitation. Gaganapin ang balikatan exercises sa susunod na buwan. Nalalahukan ng nasa 16,000 sundalo ng Pilipinas. Para sa balitang A to Z, Billy Torres. Prioridad ng Administrasyong Marcos Jr. ang makaakit pa ng mas maraming mamumuhunan sa bansa, maging ang pagkakaroon ng karagdagang training para paunlarin ang kakayahan ng mga manggagawa. Sa pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa World Economic Forum Country Roundtable, sinabi niya na nakafocus ang gobyerno sa pagdaragdag ng training ng mga manggagawa sa labor force. Nang sa gayon, makasabayang maraming Pilipino sa international labor market. Kasama rin ang paghihikayat sa maraming investors para mas maraming magawa sa pagpapaunlad ng bansa. And these investments also must be directed properly. They cannot be just investments that are just perhaps very profitable, but do not really help the economy grow. So growth is still the main aim. I think we grow. The idea is that we grow the economy out of the doldrums of the post-pandemic situation, and so that is absolutely needed, because the truth of the matter is the Philippines does not corner any market in any world market, and therefore investments are going to be key. Mariing pinabulaanan ni Brigadier General Ranulfo Sevilla ang mga paratang ng kanyang asawa na si Tessa Luz Aura Sevilla. Ito ay matapos ma-bypass kahapon ng Commission on Appointments ang promotion ni Sevilla bilang Brigadier General. Ayon kay Sevilla, hindi umano totoo na pinagmamalupitan niya ang kanyang asawa at mga anak. Itinanggi rin ng militar ang akusasyong hindi siya nagbibigay ng sustento sa kanilang dalawang anak. Bagamat inamin naman ng opisyal na nagkaroon siya ng mga karelasyon, giit niya na nangyari ito noong naghiwalay na sila ng kanyang asawa. Sinabi rin nito na hindi siya agad nakapagbigay ng pahayag hinggil sa reklamo dahil sa court order na inihain niya para ipawalang bisa ang kanilang kasal ng kanyang asawa. Ninais ko pong manahimik dahil dito po sa court order na ito na pinagbabawalan ang aking ex-wife si Tessa Reyes na magsalita sa kahit anong forum, pero patuloy niyang nilalabag. Itong court order na ito ay address sa kanya, pero dahil ako ay party to the cases
that I filed, I opted to remain silent so as not to violate any rules of the court. Sa ibang balita, nakararanas ngayon ng flu-like symptoms ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Sa anunsyo ng palasyo, umiinom na rin ng gamot ang dalawa at pinayuhan ng doktor na magpahinga muna. Matatandaang nakailang lipad sina Pangulong Marcos at ang asawa nitong mga nakaraang linggo mula Australia at sa Europa para sa ilang mga pagpupulong at summit. Susunod, Australian broadcaster, ikinuwento ang tila awkward moment ng Pangulong Marcos sa interview tungkol sa yaman ng pamilya. At mamaya sa Balitang Showbiz, noontime show na It's a Showtime, mas lalawak pa ang pag-ere sa TV. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Isiniwalat ni ABC News Australia anchor Sarah Ferguson ang umano'y pagpapatigil ng kampo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang interview. Sa video na ibinahagi sa TikTok ng veteran news anchor, sinabi niya sa interview na tila naging awkward ang Pangulo nang pag-usapan na ang tungkol sa nakaw na yaman. Tumawa si Marcos at sinabing propaganda lamang raw ito matapos ang ilang investigasyong isinasagawa. Napag-usapan din ang isyu ng relasyon ng Pilipinas at China at mga estratehiya bilang lider ng bansa. The narrative. May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? And they start talking to the producer, trying to get her to shut the interview down. Nasa 60 Pilipino sa Haiti ang target mapauwi ng Pilipinas ng Department of Foreign Affairs. Ito ay matapos itaas ng ahensya ang sitwasyon sa Alert Level 3 dahil sa lumalalang gulo doon. Sa ilalim ng Alert Level 3, pinatutupad ang voluntary repatriation. Inaayos naman ngayon ng DFA ng kumpirmasyon ng mga Pinoy na uuwi na sa bansa. Sa Balitang Sports, tinanggal na ang Pilipinas sa compliance watch list ng World Anti-Doping Agency o WADA matapos itong maklear at ma-address ang ilang corrective measures patungkol sa mga manlalaro nito. Ayon sa Philippine Sports Commission, patuloy nilang paunlarin ang pagpapatupad at pagsunod sa WADA Code patungkol sa kalagayan ng mga manlalaro sa iba't ibang sports. Matatandaang binalaan ng WADA ang Pilipinas nitong Enero na mababan ang watawat ng Pilipinas sa malalaking sporting events gaya ng Olympics. Ito ay matapos hindi nito ipaalam sa ahensya na mayroong isang Pinoy athlete na nagpositibo sa drug test noong 2016. Nananawagan naman sa Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman na iwasan ang paggamit ng sports-enhancing drug sa lahat ng mga sasali sa mga sporting event. Sa aming pagbabalik, madlang people, ready na ba kayo? It's a showtime. Mas lalawak pa ang reach. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Big news sa mundo ng show business. Mas pinalawak na ang pag-ere ng noontime show na It's a Showtime. Mapapanood na rin ang paboritong programa sa GMA7. Ito ay matapos pumirma ngayon ng kontrata ang mga executive ng ABS-CBN at GMA para sa pag-ere nito. Maliban sa A to Z na unang free TV na umere ang naturang show, mapapanood na rin ito sa Kapuso Network kasama ang GTV at iba pang kapamilya channel at online
online platforms. Nagtungo ang Showtime host na sina Vice Ganda, Ann Curtis, Vong Navarro, Kim Chu, Ogie Alcacid, kasama sina Karil, Ami Perez, Jong Hilario at iba pang stars sakay ng float. Sama-sama at kitang masaya sa tila historical na ganap. Mainit naman na winelcome sila ng mga kapuso. Inaasahan naman na mas maraming pang madlang people ang makakapanood ng 15-year noontime show sa buong bansa. Isa na namang masarap, mainit at napakagandang karanasan. Maraming salamat po sa inyo. Sa init ng panahon, madaling natutunaw ang yelo at nagkakadikit-dikit. Paano kung hindi makahanap ng kutsilyo para paghiwalay ito? Ano naman kaya ang pinakamainam na gamitin? Narito ang nakaka-GV na video. Ayaw! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa author na si Amanda Greenberg. Ayon kay Greenberg, kapag bukas ka sa oportunidad, nagiging daan ito para sa bago, mas maganda at kapanapanabik na bagay na nagre-resulta naman sa mas marami pang oportunidad. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!